It's ano na eh, 10:22 na. At hindi ko maiwan si Word. Ayaw ko na nga mag-comment. Hindi na ako nagko-comment kasi alam ko mas magtatagal ako. Kanina pa ako nagpaalam kay Werdo. Oh. Yan. Ongoing ang kanyang premiere. Kaya lang, late na talaga ako. Kailangan ko nang pumunta sa kuko. Hindi na ako nag-comment kasi alam ko na siguradong ako yung dito. Malilate lalo kasi what happened? Siguradong malilate ako lalo kung ako ay magko-comment pa. Kaya ako aalis na. Kuya, diyan ka lang ha. Andito naman si ate. Ate, alis na ako. Ngayon ay may dala akong payong kasi super late na nga. Tapos umaambon. Kanina malakas ang ambon. O tingnan nyo ibabaw ng tricycle. Tanghali mo kayo? Oo, tanghali na nga eh. Yan. Ako'y maghihintay na ng tricycle kasi lalo akong mapapasa ng ambon kung ako ay maglalakad pa. Wait lang. Ayun o, andito na ako at tulad ng inaasahan, basa ang lupa pero hindi ganun kalalim pa ang basa nito kasi hindi naman ganun kalakas ang naging bagyo. Naging ulan kahagabi. Hanggang ngayon umaambon. O tingnan nyo, sitaw pala ang tanim dito. O. Mga sibol na lahat. O. Isa-isang puno lang ang itinanim niya. Isa-isa lang ang buto. Isa lang ang sibol. Sitaw nga ba yan? Pwede ring pwede ring ang tawag doon, sitsaro. Ay hindi, yung isa. Bagyo beans. Yun lang ang problema pag ganitong hindi ganun kalakas ang ulan. Ang lagkit ng lupa. Ayan o, dumidikit talaga sa bota. May tanim din siyang tayo na dito. Gabing puti. Maganda yung gabing puti. Okay. Dito na ako. May tulo ang tubig. Okay, ako lalakad muna papunta sa kubo at hindi naiwan ko ang aking itak kasi ako bumalik. Wait, wala akong itak so wala akong magagawa. Hindi naman ako makakapagwalis ngayon kasi maputik. Hindi ako makapagtapas. Ang bayan, tita. Nasa labas ang aking itak, nakapatong dun sa terrace namin kasi bumalik ako eh. May kinuha ako. My God naman. Ba yan? Nakainis. Sa pagmamadali ko kasi nga late, super late na. 10:30 na ngayon palagay ko. Ay nako. Wait, lalakad muna. Poset. Ayan na nga oh. Narinig ko yung lakas ng ulan. Yung lakas ng tunog ng ulan. Oh. Lumakas. Andito pa ako. May dala naman akong payong. Kaya lang. Nasa mga ilalim naman ako ng puno. Oh. Kaya hindi muna kailangan. Pag malakas na talaga. Pero ramdam ko na. Ramdam ko na ang lakas. Ayun o, parang daan lang naman eh. Nawawala agad. Nawawala agad ang At saka maraming ang may puno. So hindi pa masyadong ramdam ang patak ng ulan. Kamalakpad ang sombrero ko. Yan o. Tumaan lang. Wala na uli. Mga patak ng dahon ang nakikita ko. Ang naririnig ko. Wala na. Unting-unti na lang naambon ulit. Yan ang mas delikado eh. Yan ang mas kailangan mag-ingat kasi yung mga ambon na pinong-pino.
Nakakahingal din kaya. Baka kala nyo ha. Yung gawin ko ito araw-araw. Nalalakad ako ng malayo para magpatuka ng manok. Pagkatapos, madadatnan ko yung manok ko ay kulang. Sos Mariose, pag di ka naman maiyak. Nakakaiyak kaya minsan. Pag alam mong nawawala yung manok, ang sakit kaya. Yung tagal-tagal mong inalagaan, tagal-tagal mong dinadalhan ng patuka, pinapakain, pinapainom. Tapos, madadatnan mo na lang, kulang na, wala na. Gaano na katagal yan na, diba? Kayo, yung mga nanonood, diba na ano nyo na dati pa, nag-aalaga na ako ng manok. Nagpapalimlim, ang dami ko na napaano. Pero, may tao doon sa ano, gagawa sila doon sa kulungan ng, ay, pakita ko nga sa inyo. Ayun o, ay, hindi masyadong kita, malayo. Oops, basa itong, ayan, hindi naman masyado. Yan. Siguro mga 3 taon na akong ganito na nagpapakain ng aso, nagpapatuka ng manok. Pero ang ending, ayun, wala ang aso, nagkasakit hanggang sa namatay. Tapos, ay hindi ito yung manok namin. Tapos, wala rin ang manok, aapat na. O diba? Ang galing! Ang galing! Imagine niyo kung gaano, ayan ang isang manok namin. Imagine niyo kung gaano karaming pera na ang inubos namin sa pagbili ng patuka. Awa ng Diyos. Buhat nung nag-alaga kami ay siguro may dalawa o 3 beses kami nakapagkatay ng manok. Ito, hello, good morning! Mga nakapaligid, oh, ayun pa yung isa. Ayan ang dalawa. Oh. Krok krok. Tara. Ito talaga, ito lagi nakasalubong sa akin. Nauuna sa akin. Lika. Tutuka. Ay, Diyos ko Lord, ang aking winalisan kahapon. Ayan na, oh. Oh my God. Ang galing. Oh, ang galing. Diba? Ganyan eh. Ganyan talaga. Okay, oh, ito wawalisan ko muna to at para mapatuka ko sila ng maayos dyan. Wait lang, no? Nawalisan ko na. Nawalisan ko na ang kanilang pagtutukaan. Oh, at eto na, oh, nakapaligid pati yung isang manok na kasama lagi ng tandang na malaki, andito rin. Tutukain ko muna. Marami na yung patuka. Talagay ko naman. Oh, wag kayo mag-away. Oh. Yun oh. Wag kayo mag-aaway ha. Nakakatuwa na rin naman, maski pa paano may 4 na natitira. Pero feeling ko yung isang yun umiitlog din, pero hindi ko alam kung saan. Ito ang umiitlog, alin nga ba sa dalawa? Diyos ko, pareho na kasi. Ito yung isang yun, yung nasa gitna. Yun ang umiitlog dito sa kalan. Yung isa, palagay ko yung mabait, yun yung mabait. Palagay ko umiitlog din yan eh. Hindi ko lang alam kung saan. Bisitahin ko yung ano. Bibisitahin ko yung kalan kung may nabago ba. Kasi kahapon may nakuha kong isang itlog. Ayan oh.
Wala. Wala pa. Hindi pa umiitlog. Tingnan natin mamaya-maya. Tingnan ko naman tong, ayan o, hindi ako ngayon magdidilig. Oh. Oh ha. Meron na siyang, ayan o, may pangalawang dahon na. Malaki na. Ay, natumba. What happened? Ang anong tawag dito? Oh, wala pa naman akong dalang itak. Ito. Masyadong bumigat yung dahon ng malunggay. So, hindi nakayanan ng puno kasi marupok na yung puno nakaano kasi dito. Ayan. Kukunin ko ang dahon para maigulay. Ay, hinarangan pala to oh. Nilagyan nila ng harang. Ito naman, meron pa naman din dito. At ang ano oh, oy, meron ng pangatlong dahon ang patola. Oh, ang pangatlong dahon na yan, oh. May ano, mas advanced to, mas madali ang patola kaysa sa pipino. Pero mas okay naman so far. Ay, meron ako nakitang hinog na ano, papaya dito. Maliit lang, pero still, hinog pa rin. Ito oh. Ay, abot ko ba? Oh my God. Mataas na rin pala to kahit na ganito. Akala ko mababa lang. Oh my God. Oops. Ayun. Diyos ko. Nakatiad na ako niyan. Bagya ko na maabot. Ito oh. Diba? Masarap tong isaw-saw sa. O, ba't nandito ka? Iitlog ka na ulit? Hindi ito nung umiitlog. Ito ba? I don't know. Yan. Masarap tong isaw-saw sa suka. Maniba lang. Diba? Sarap. Ganda. Tinatanaw ko na lang dito yung bunga ng papaya kasi tanaw naman dito sa malayo. Ayan. Nandito ako sa may bakod, tanaw ko dito yung bunga ng papaya. Tinitingnan ko na lang kung may hinog. Wala akong nakikita kasi hindi ako basta makapunta doon dahil wala naman akong dalang itak. Naiwan ko ang itak ko. Diyos ko Lord, paano ba ako may magagawa nito? Ayokong magwalis muna ngayon. Tingnan nyo. Kahit walisin ko yan, hindi ko rin naman masisigaan. Naiinis ako talaga. Kundi, wala akong magagawa kundi magpatuka ng manok. Hindi panoorin ko na lang ang mga nanunukang manok. Diyos ko Lord. Yan. Ako'y muna. Wala akong magagawa. Ayoko talaga magwalis pag ano, ewan ko ba. Oh, huwag kayo mag-away. Ewan ko ba, bakit pag basa ang lupa, sobrang tamad talaga akong kumilos. Ayoko talagang magwawalis. Ano, kung pwede nga lang, kung hindi nga lang naiisip ko itong mga manok na ito, kailangan, ayan, anong mangyari? Bakit ayaw maano ang aking sombrero? What happened? Ayan. Hoy, huwag kayo mag-away. Oh my God. Pero kahit ganon, na umuulan, maambon, sobrang maalinsangan pa din. Kasi siguro yung singaw ng lupa. Pag basa kasi ang lupa, ewan ko kahit dati pa, basta pag basa ang lupa, sobrang tamad akong magwalis. Ayoko nang may dumidikit na hindi ko matanggal na ano. Pero pag nakikita ko naman na ganyan ang itsura, parang gusto ko na rin magwalis eh. Nakakainis ang itsura, oh. Wait nga lang. Kumatiis. Hindi naman masyadong basa pa eh.
Diyos ko Lord. Kakahingal din naman oh. Pero yun, hindi ko pa nawawalis. At wala namang ambon ngayon, pero makulimlim talaga. Nainis ako. Nainis ako. Walang magawa. Iniisip ko kung ano pa ang gagawin ko. Yung pwede kong gawin na hindi kailangan ng itak. Parang ang mag-asawa rin sa kabila ay hindi rin pumunta. Buti na lang meron doon tao sa naggagawa ng kulungan ng kambing. Ang tagal gawin ng kulungan ng kambing eh. Baka nilalagyan din nila ng CR yung kambing. Ay nako. Hoy, ayun, nag-music na nga. Okay. Since wala din naman akong hindi ko muna tatapusin ngayon. Mamaya na lang ha. May tala naman akong payong. Kala nyo. Payong na hindi pantag-ulan. Kasi maliit lang yung payong na yan. Dala ko ang aking mahiwagang tubig. At ito yung binili kong tinapay sa palengke. Hindi ko alam kung ano. Merong hopyang baboy. Oh. Dati ito ang favorite ni Yuan Clyde. Pag galing ako sa palengke, yan ang hinahanap niya. Hopyang baboy. Minsan 3 ganito kaya niyang ubusin. Oh, umuulan, lumalakas. Oh my goodness. Lumalakas ang ulan. Sa isang banda, mabuti naman yun at parang yung hindi yung isa ang umiitlog, parang itong ayun tumaas na ulit doon. Parang yung mabait na inahin ang umiitlog. So yung isa ay hindi yun ang umiitlog dito. Hindi yung malaki, yung mas dark ang kulay. Eto siya ang nandito. Nahanap niya yung itlog niya. Nangingitlog na ulit yan. Mahirap talaga pag ganitong malayo sa bahay ang kubo, ang bukid, kasi lalo na kung hindi mo naman matatauhan ng maghapunan. Di katulad nung araw natatandaan ko, ang biyenan ko ay may mga alagang manok dito at may baka pa. Na natatandaan ko ay pag hindi kaya ng biyenan ko na ng baka, mag-ayos ng baka, maglipat at magpatuka ng manok, ako ang pumupunta. Hindi naman ako ganito kalaki noon, nung bagong kasal kami ni tatay. Maliit ako, siguro mga 5 flat lang ako. Tapos payat ako, as in payat. Pero nakakaya ko noon umano ng baka, maglipat. Pinapanood ko lang dati ang biyenan ko kung paano ginagawa. Nakakaya ko, inililipat ko sa malilim yung baka. Tapos yung mga manok, pagdating ko, ang patuka namin noon ay yung mga tinadtad na nyog. Nagkumukuha ang biyenan ko ng nyog na may sibol, yung basta mga nyog. Tapos tinatanggal namin sa baong. Magkatulong kami ng minsan ako lang nagtatadtad. Ang ginagayat namin na maliliit, yung nyog na hinog. Tapos yun ang patuka, yun ang pinapatuka namin. Hindi sila bumibili ng patuka. Tapos kung ano-ano lang, nakakaisa na ako dati dito, pero hindi pa ganito ito. Mabuti nga ngayon, medyo maaliwalas na. Dati mas maraming puno ng santol, mas magulo, mas magulo. Tapos maraming puno ng kape. Dati ito ay kapihan. So kahit linisin mo yung ilalim, pag tinanaw mo sa malayo, hindi mo kita. Kasi nga, puro puno ng kape.
tapos puno ng santol at mga saging. So mas ano to, mas kumbaga mas magulo dati. Mas hindi mo makikita talaga yung malayo. Ay ang buo kubo ng biyenan ko dati ay nandito sa bandang gitna. Yung banda ganun ng kaunti. Tapos ayun, nagpapatuka ako, naglilipat ako ng baka. Ako lang mag-isa. Sa ano, yung sa nagiging matapang dahil sa pakikisama kasi nga ako ay doon nakatira sa kanila. Kahit na hindi ako utusan, syempre pag narinig mo na walang mag-aano ng baka, ganun. Tapos si tatay naman ay kahit na andyan, mas naubos yung oras na sa uupo sa sugalan, magpa-basketball, ganun siya. Hindi siya, kumbaga hindi, parang wala pa sa loob niya na may pamilya siya. Ganun siya. Pasensya na, sorry tatay, ako naman ay nagsasabi lang ng totoo. Alam ko namang alam mo yan. Ganun siya dati. Alam niya na ngayon. Dati kasi, parang wala lang sa kanya. Tapos yung ikinuwento ko lahat sa kanya, doon siya na na hindi ko alam na ganyan na pala yung pinagdadaanan mo. Tapos ayun, unti-unti sa tulong ni Lord, unti-unti nabago ang yung pagsasama namin, parang medyo nag-iisip na siya kung paano kami maayos ang bahay namin, kung paano basta medyo na nagkakaano, although hindi agad maalis, hindi ganun kadali na matanggal yung nakagawian niya na bahala ka, nandiyan ka sa bahay, kung anong kainin dyan, kakain ka naman, parang ganun. Basta marami siyang kalokohan ng araw. Nasabi ko nga ngayon magdusa ka ngayon. Kasi pag dumadaing siya, hayaan mo na siya. Nagpakasaya ka naman, nagpakasarap ka naman ng araw, ng kabataan mo. Hindi, anihin mo ngayon. Hindi na siya makakibo pag hindi. Tinatawanan na lang ako. Kasi, yun na lang ang, wala akong regrets sa mga pinagdaanan ko. Hindi ako nagsisi na bakit nag-asawa ako, siya ang naging asawa ko. Hindi ako nagsisi. Ang ipinagsisi ko lang ay sobrang aga ng pag-aasawa kasi mag-17 pa lang ako noon. Kaya yun ang ano ko sa mga kabataan ngayon, sa mga nanay, sa mga parents na may mga anak na adolescents, yung mga nagdadalaga at nagbibinata. Payo ko lang sa inyo, huwag nyo masyadong higpitan. Huwag naman sobrang luwag. Huwag yung napakahigpit na as in, hindi pwede, huwag dito, huwag dyan, ito dapat ganun, hindi, huwag ganun. Hayaan nyo rin silang mag-decide sa sarili niya, pero ipakita nyo sa kanila kung anong magiging consequence ng gagawin nila. Kasi nung panahon na nung panahon kasi ako ay nung ako'y nagdadalaga, siyempre hindi naman ako naniniwala naman ako na hindi ako pangit. Kasi may nakakapansin sa akin. At yun ang isang naging problema ko kasi galit na galit ang nanay ko pag pag may manliligaw sa akin, pag mayroong pumupunta. Hindi naman ako yung kami makikipagkita sa ibang lugar kasi noon hindi pa uso yung mga eyeball, hindi pa yun. At saka nga noon sobrang hindi pa ganun nagkataon pati na yun nga, pinalaki akong mahigpit nga nanay ko. So hindi ako pwede ng kahit sa sarili ko lang. Hindi ko ginagawa yung kahit hindi alam ng nanay ko o hindi ko ginagawa kasi nga yun nga, lumaki ako na ang sabi nga ng nanay ko hindi dapat yung ganun, wag ganun. So nakikinig naman ako. Kaya lang sumobra yung higpit na as in kahit pumupunta sa bahay
parang ipinapakita niya yung disgusto niya na ano, yung kumaga parang ang feeling tuloy ng mga pumupunta sa bahay parang nababastos sila. Tapos nagpapakatao sila pero feeling nila nababastos sila, parang ganun. Kasi pinaparamdam ng nanay ko talaga na ayaw niya. Wala naman akong magagawa. Ang pagpunta sa bahay ay hindi naman yung ako po manliligaw, ako po ay ano, hindi naman nagsasabing ganun. Nung araw uso ang comics. Ang nanay ko super hilig sa comics. Ang nanay ko nakakaipon ng maraming comics yung na hindi bumibili. Hinihingi lang niya pagka kasi nabasa na ng iba. Ayaw na, syempre ayaw na nila. Pwede bang akin na lang to sa bahay ko babasahin. Uuwi niya sa bahay. Kaya nakakaipon ng nanay ko ng maraming comics. So, alam ng mga syempre alam ng mga nandito na mahilig sa comics ang nanay ko. Ang style nila, pwede po bang manghiram ng comics? Aabot ng nanay ko, sabay pasok. Sabi, dito ko na po babasahin. Tapos maya ang tawag sa akin kasi ng nanay ko ay nene. Kasi nag-iisa nga akong anak na babae. Neneng pa nga eh. Sabi si neneng po, naandyan. Sabi, andito. Di, siyempre nanay ko naman, maski pa paano. Neneng, andito may tao. O di, alam naman niya ng mga kaibigan ko. O di, kwentuhan kami hanggang sa maya isa-isang nagpapaalam. Naiiwan yung isa. So alam na. Style nila yun. Usapan pala nila yun. Tara, punta tayo doon, kunwari manghiram tayong comics. Tapos maya pagka alis na kayo. Ako na lang maiiwan. Ganun pala yun. Ang style, kumbaga, sabi nga nila kahit gano daw katalino ang matching, napaglalalangan din. Ganun. Kasi alam nila na galit ang nanay ko. Kaya, ang style nila, tropa-tropa. Tapos, ayun, pagdating, magkakasama, ilan sila. Tapos, maya-maya, ayun, si tatay na lang naiiwan. Maya-maya, kunwari nagbabasa ng comics, yun pala, may sinusulat na. Hindi kami nag-uusap kasi ang nanay ko ay andyan lang, ang nanay ko ay nakamasid lang kahit hindi mo nakikita pero nakasilip yun. Ganun kahigpit ang nanay ko, pero kahit ganun kahigpit naanuhan pa nga din. Style niya nga, kunwari nagbabasa ng comics, tapos may isinusulat pala sa maliit na papel, tapos ipapasa niya sa akin, yan nga muna sa'yo, eto naman sa akin, ganun. Tapos makikita ko may sulat, yung babasahin ko lang, wala namang parang ganun, kung ano yung sasabihin niya, susulat lang niya, ganun. Tapos hanggang sa halos 1 taon na ganun, hanggang sa inano ako ng nanay ko, itinago ako ng nanay ko, kasi bakasyon noon, 3rd year, bakasyon ako, magpo 4th year. Nung nag 4th year ako, walang sinabihan sa amin kahit mga kapatid ko. Nagdesisyon ng nanay ko, inihatid ako bigla sa naik sa kamag-anak namin, na malayong kamag-anak na rin, pero parang, kung tutuusin ay parang tiyahit ng nanay ko, pero mas bata sa kanya. Ay, nihatid ako doon bigla. Tapos, basta, pwede bang ipasok ko ito kahit meron kasi yung kitchenette o yung parang yung resto bar, parang ganun, resto, hindi naman bar, parang wala naman kasing live band, hindi pa uso noon. Pero pag gabi may nagiinom, na hindi ko rin alam na ganun. Ang alam namin ay restaurant yun, pero maliit lang, hindi naman ganun kalaki. Sabi niya, ipasok mo nga, baka pwede ipasok mo dyan at makapag-aral sa gabi. Sabi ganun, sabi, pwede bang mag-aral dito? Sabi, paanong gagawin? Ganun, di nag-usap-usap. Sabi, ay, gusto na nanay ko doon sa restaurant. Sabi niya, wag. Sabi nung kamag-anak, wag. May itsura yung anak mo. Sabi ganun. Doon, maraming kumakain mga nagiinom. Baka magsisi tayo kasi baka mabastos yung anak mo. Buti na lang, concern yung kamag-anak niya. Sabi niya na lang, ganito na lang, dito na lang siya sa bahay at tulungan niya ako sa ginagawa ko dito.
Tapos papasok siya sa gabi, sa hapon. Ang pasok dito ay alas 2 yata, alas 2 ng hapon hanggang alas 7. So ayun, ganun na naging setup namin for 2 months. 2 months akong ganun na doon ako nakatira, maglilinis sa umaga, katulong akong gumawa ng cake dahil nagbe-bake ng cake yung tinirahan ko. Naglilinis sa umaga, tapos sa hapon papasok hanggang gabi diretso. Hindi niya ako sinwelduhan, hindi niya ako, sabi niya hindi ko siya suswelduhan, pero akong bahala sa kanya sa pagpapaaral sa kanya. So ayun ang naging set up. Araw-araw binibigyan niya ako ng baon. Tapos pagka noon, iniwan niya ako doon, iniwan ako ng nanay ko doon. Kinabukasan, sinama ako ng tiyahin ko sa palengke, bumili kami ng gamit, ng mga notebooks, wala nga. Tapos sinamahan ako sa school kasi parang Sabado ako dinala doon. Sunod na Monday ay pasukan na. So dahil kilala naman yung tiyahin ko, kilala niya yung may-ari ng school, pinakiusap niya ako, pwede bang i-transfer ito dito, ngayon lang mag-e-enroll. Sabi niya, sige, ihabol po natin, ganun. Tapos nung Monday na yun, Sunday namili kami ng gamit. Tapos Monday pinapasok ako, sinamahan ako sa school, sa office. Yun, sabi kung pwede nga daw i-enroll kahit medyo late na dahil nga kakarating lang. Yung pumayag, diretso na ako sa room. Ito yung magiging room mo, yan yung magiging mga classmates mo. Diretso na ako. Tapos nung gabi, susunduin ka pa ba? Pag sasakay ka lang naman ng tricycle, tapos doon ka nabababa. Alam mo naman yun. Kahit naman papano, medyo familiar ako doon dahil doon naman ako lumaki. Doon ako nag-elementary sa Naik. At may mga kamag-anak nga kami doon. Ang nanay ko mahilig pumunta sa mga kamag-anak. So medyo sanay na rin ako doon. Kaya ayun, yun ang naging routine ko for 2 months. Doon ako. Kaya lang yung asawa kasi noong yung kamag-anak namin, siguro hindi ako masyadong gusto na hindi niya masyadong gusto na ako'y nandun. Parang gumagawa siya ng paraan para magalit sa akin, para hindi ko na, siyempre 16 lang ako. Tapos ganun, parang yung sobrang, kahit dati pa kasi sobrang masakit na sa akin na yung parang dinidegrade ka, parang masyadong mababa ang tingin sa'yo. Kahit naman siguro sino na dumaan na sobrang hirap ng buhay namin dito, hiwalay ang nanay at tatay ko, nanay ko lang ang kasama namin, tapos walang may trabaho, kundi yung kapatid ko nga, na may namatay akong kapatid na nasunog yung paa pero nagda-drive siya, yun lang ang may trabaho pero madalang siya umuwi. Nanay ko lang, tapos ganun nga ang sa bahay, ang setup parang hindi kami ganun ka-close magkakapatid, magkita at hindi okay lang, parang ganun, dahil nga hindi basta iba, dahil nga siguro sa setup naming mag-anak, magulo. Kaya nung pumunta ako doon, parang ang ko, sana maging okay dahil wala akong choice kundi sumunod sa nanay ko. Tapos ayun, pagdating doon pag lalabas ako ng CR, sasabihin sa akin ginamit mo ba ng tama ang CR? Marunong ka bang gumamit ng CR? Yun ganon. Sabi ko, bakit po? Sabi, siguro kung umupo ka sa CR pag ganito, yung inimesra nila nakasakay sa toilet bowl. Tapos siguro pagkakatapos mo, hindi mo hinuhugasan yung CR, hindi ka ganon. Sabi ko, kuya, wala kaming ganyang kagandang CR, wala kaming CR, kundi ang CR namin noon ay hinukay lang sa lupa, sinahigan, tapos nilagyan ng butas, yun lang.
Yun lang ang CR namin, dinigdingan ng kung ano-ano, yun lang ang CR namin. Wala kaming CR noon na maayos. Tapos sabi ko, kahit wala ho kaming ganyan, nakakagamit naman ho ako sa iba ng CR. Kasi sa school ho, may mga CR din naman na ganyan. Sabi ko ganun. Marunong naman po ako. Tapos, basta ginagawan niya ako ng yung parang sobrang baba ng tingin sa akin. Siguro sa inyo, walang ganitong gamit. Siguro sa inyo, walang ganito. Parang ganun. Sabi ko, tanong hindi ko na kaya. 2 buwan na ganun palagi araw-araw. Tinitiis ko. Hanggang sa minsan, ginagawa ako ng paraan para magalit sa akin. May mga ginagawa ako na, ang kaso pinagtatanggol naman ako nung tiyahin ko, tsaka nung anak. Kasi kabatch ko yung anak na babae. Tapos, hanggang sa pinaglalak ako ng main door, double lock, may lock sa taas, mayroong door lock na dito sa gitna. Sabi niya, 2 lock nun, baka hindi mo nilock. Sabi ko, nilak ko po. Kasama ko, meron silang 2 pamangkin na doon sa kanila lumaki dahil nasa US ang magulang. Sinasama ko, samahan niyo ako dali para makita niyo kung talagang inilak ko. Tapos, pag ano namin, nasa taas yung tulugan namin. Sabi ko, bibisitahin ko. Pag hindi, lagot ka sa akin. Sabi, narinig namin 2 beses lumagapak. So, ibig sabihin, binuksan niya and then isa na ulit. Pero pagtaas niya, sasabihin niya, talagang gusto mo kaming manakawan, talagang may papapasukin ka ditong magnanakaw, sabi ganun. At hinayaan ko daw bukas, sinadya ko daw iwanang bukas para mapasok kami ng magnanakaw. Siguro daw may papapasukin ako. Naku, Diyos ko, iyak ko talaga. Tapos yung mag-iina naman, pati yung mga bata, kahit sabihin nyo naman, nakita nyo naman, wala silang kibo kasi kilala na nila. Tapos sasabihin lang sa akin noong anak na dalaga, pag yung di iyak ako ng iyak, aalis na yun, sasampalin na kita dyan parang gumaganon siya. Buti na lang hindi niya tinutuloy. Tapos sabi noong dalaga, huwag mo nang intindihin ng daddy, hayaan mo na, nandito naman kami, naniniwala kami sa'yo, sabi ganun. Huwag mo nang intindihin kasi yan na aksidente sa motor, na bagok ang ulo. Buhat noong na-aksidente yan, gaging ganyan na ang ugali niya. Sabi ganun, wag mo na lang intindihin. Sabi ko, naintindihan ko sila. Alam ko na gusto na nila akong i-comfort, pero syempre, yung katulad ko na sobrang nanggaling sa sobrang hirap na buhay, tapos ganun ang gagawin. Napakasakit para sa akin yung ganun. So, nung nagdadalawang buwan na, nung 2 buwan na, hindi na ako nakatiis, umuwi ako nang walang paalam. Umuwi ako. Tapos, noong umuwi ako, sinabi ko sa nanay ko, ayoko na, hindi ko na kaya talaga. Gusto mo bang mag-aral? Oo, gusto ko talagang makatapos. Pero, hindi ko na kaya yung ganun. 2 buwan na. Ang ginawa na nanay ko, inihatid ako, sinamahan ako. Tapos, sabi niya, sige, hahanap tayo. May mga kamag-anak kasi ang nanay ko, dahil taga-Naik talaga. Inihatid ako pero pinagpaalam ako, hindi na daw niya. Sabi, ayaw mo na ba talaga dito? Sabi noong yung lalaki nasa taas, hindi siya bumaba, pero yung babae nakipag-usap. Sabi, ayaw mo na ba talaga rito? Sabi ko, hindi ko na po talaga kaya. Di iyak ako ng iyak. Sabi, wag kang umiyak at hindi naman kita naintindihan naman kita. Sabi, o sige, saan mo dadalhin? Bago ako pinaalis, siniguraduhin muna ng kamag-anak namin, yung babae, na kung saan ako dadalhin, na o sige, mas safe nga doon. May kamag-anak kami na matanda ng byuda, na dati daw ay nakitira din yun sa nanay ko nung sa lola ko noong dalaga pa. So, doon ako inihatid. Nagpaalam ako yung doon sa lalaki. Sabi niya, magpaalam ka kahit papano. Pumanik ako, sabi ko. Tumaas ako. Aalis na po ako. Doon na po ako titira sa ano. Sige, tumanon lang siya. Tapos, bumaba sa amin. Anong sabi sa'yo? Sige lang daw po. Ganun lang. Tapos, umalis na ako doon. Buhat noon, doon ako sa tiyahin ko. Mabait naman yung tiyahin ko. Doon ako, mayroon siyang kasama sa bahay na manugang, isang mag-anak. Pero, mababait naman sila. Ang ginagawa ko lang ay, pag may ginagawa yung manugang, ako ang nag-aalaga ng bata. Tapos sa hapon, papasok ako. Pero hindi niya ako binibigyan ng pera. Nanay ko ang nagbibigay sa akin. Alam niyo kung magkano. Linggo-linggo umuwi ako.
ang ibibigay sa akin 25 pesos. 25 pesos. Pamasahe ko sa jeep ay 4 pesos sa Indang Naik. 4 pesos pa lang noon. So, kailangan ko na magtira ng 8 pesos para makabalik ako. Tapos, dito ay 75 cents. So, 150. So, kailangan ko nang itira yung 550 doon sa 25 pesos. Yung 1950, kailangan kong pagkasyahin sa loob ng isang linggo. Ang hirap niyan pag, siyempre, babae tayo, nagkakaroon ng period. Yun ang hirap pag nag-period ako. Ang hirap saan, gagawa na lang ako ng damit na yung mga lumang damit, tatanggalan ko ng, basta ginagawan ko ng paraan, tas nilalabang ko. Anong araw, mga ganun pa ang ginagamit. Tapos, pag may babayaran sa school, ayun, tahimik ako. Hindi ako makabayad. Kasi, hindi nga ako nagbe-merienda. Yung 19 pesos na yun, iniingatan ko yun para kung nga, meron kasi nga, hindi ko matandaan kung ano yung weekly na ibinibigay sa amin na binabayaran namin ng 5 pesos na doon kukuha ng lesson, kasama sa lesson namin yun, doon kukuha ng lesson yung teacher na kailangan lahat kami merong ganun. 5 pesos yun ang binabayaran ko weekly. Kaya pag oras ng merienda, tahimik ako sa room. Pag kahit yung mga kaibigan ko, hoy, tara, bili tayo ng ganun. Sige, kayo na lang, busog ako. Ganun ako. Tapos, noong katagalan, napansin ng mga classmates, hindi ka nagme-merienda. Na may mga kaibigan, yung mga close friends ko na kinuwento ko na hindi kasi ako pwedeng mag-merienda kasi ang pera ko na lamang ay pambayad doon sa ganito natin, tapos pamasahe pa uwi. Ayun, ang ginagawa nila, bumibili sila ng extra, binibigyan ako. Ganun kababait ang mga classmates ko. And thank you sa kanila. Kahit na ayaw kong tanggapin, hiyang-hiya talaga ako. Kasi nung araw naman, hindi ako ganito kaingay. Tahimik lang ako, sabi nga ng mga classmates, akalain mo ba na magiging ganyan? At ikaw pa, naging vlogger. Kasi nga, tahimik ako. Mahihiyain ako, nasa isang tabi lang ako, hindi ako nakikisali sa kanila kahit magtawanan sila. Nakikinig lang ako. Pag nakakatawa talaga, napapangiti lang ako o tumatawa ako ng palihim. Hindi ako nakikipag sa kanila. Ganun ako ano ba ang tawag doon? Hindi naman mahinhin ang tawag ko sa sarili ko noon kasi takot lang ako talaga. Takot ako talaga na magkamali kasi nga nasanay ako na pag kaunting may mali ako, nangungurot kasi ang nanay ko. Pinipihit pang ganyan. Pag ako nagkaroon ako ng phobia na yung kasing school namin sa Naik, paligid noon ay bahayan dun sa paligid noon. Tapos siyempre pag bahayan may mga bata, merong sisigaw, may tatawag. Pag may sumigaw na ganun, nakaganyan ako, gumaganon ako kasi akala ko talaga mayroong nalalapit sa akin at kukurutin na ako dito sa tagiliran. Kuminsan dito sa hita. Basta lagi ako may pasa. Kasi ang hilig ng nanay ko muro. Yung ano niya dito, yung kuko niya, ayaw niyang ipaikli. Kailangan laging may kuko siya kasi pag nangurot daw siya, para ginagawa daw niya yun para makatanda ako, para matandaan ko, parang ganun. Hilig niyang, pero para sa akin hindi dapat ganun. Wag niyong gagawin sa anak niyo na konting kibot ay nakasigaw kayo, nananakit. Noong panahon na yon, nakakaranas ako na yung my God, pag naalala ko hanggang ngayon, nagiging emotional pa rin ako. Nung panahon na yun, pag nakita ko yung nanay ko, malayo pa Nan, sabi ko gano'n, hala, bakit parang galit? Sisilip ako, pag nakita ko yun na pumunta sa baybakod at pumitas ng sanga ng kakwate, kukuha yan ng ganyang kalaking kakwate, halos isang dipa ang haba. Sigurado na ako, sabi ko, ano na naman kayang problema, ano kayang nagawa ko? Pagdating nun, dapa, wala akong choice kundi dumapa kasi talagang isasalya ka yan. Dapa ako.
habang nagyayaw-yaw siya, habang nag-aano siya, walang tigil yung palo sa akin. Dito, ito yung ganito ko, kulay violet lahat. Hanggang ang hawak niya na lang yung buo, napuputol, nadudurog-durog yung kinuha niyang sanga dito sa katawan ko, sa may puwet ko. Ang ganito ko kulay violet lahat. Tapos hindi ko halos mahawakan, sobrang sakit. Tapos pag yung maliit na lamang yung hawak niya, hindi niya na maipalo, wala nang maipalo, saka niya ako gaganyan minsan hindi ko na naiintindihan, hindi ko alam kung bakit, kung anong kasalanan ko. Hindi ako pwedeng sumagot kasi hindi ko pwedeng itunghay yung ulo ko, gaganyanin ako tungaw. Tapos pag hindi sasagot ka pa, ano na naman, may sampal pa, kaya manahimik ka na lang. Tapos mas masakit nun, kaya kong tiisin yung sakit ng katawan. Pagka ilang araw, isang linggo, wala na yun. Ang mas masakit yung mga sinasabi, lalo na nung nagdadalaga ako. Siyempre may mga naliligaw, gusto lagi kung saan ka punta. Ang alam ko lang nung puntahan is school, simbahan, bahay. Pag ako yung sumimba, mga nakasunod, nakikisabay, paglalakad, di uso nun ng tricycle naglalakad. Kasunod, kasabay, kwento-kwentuhan, wala naman. Pag nalaman niyang ganun, pagdating sa bahay, bugbog ako, sampal, at kung ano-anong sinasabi, parang ka nagpapaasawang kambing, kating-kati ka na, nangangat, parang ganun. Iniisip ko, sabi ko, ganun ba akong babae? Ganun ba ako kasama? Yun ba? Minsan, mas mabuti pa yung sakit ng katawan. Madaling, pag nagumaling, nalilimutan mo na agad. Pero yung sakit, ang sakit-sakit ng pakinggan sa katulad ko na nagdadalaga, na hindi alam minsan yung mga ganong salita. Hindi alam kung ano yun. Pero sila yung naglalagay sa isip ko. Ayan, pasensya na kayo kasi naikwento ko lang kasi gusto ko, hindi ko inaano yung nanay ko, ha. Ayan, pasensya na at kayo wala na, hindi ko pinapasamaan nanay ko. Yun ang paraan niya kasi, yun ang paraan niya ng pagpapakita na mahal niya yung mga anak niya, lalo na ako kasi nag-iisa akong babae. Kaya lang, ang gusto ko lamang, kaya ikinuwento ko ngayon sa inyo, ang gusto ko lang i-point out sa inyo ngayon, lalo na sa mga bagong may pamilya ngayon at bago-bagong nagiging nanay, lalo na yung mga nagdadalaga o nagbibinatay mga anak, huwag niyong gagawin ng ganun kasi malamang sa malamang mas mapapasama pa yung anak nyo, makakaisip ng kung ano-ano, baka nga layasan pa. Sabi nga nung viewing ko, buti hindi ka nagrebelde, buti hindi ka lumaya. Sabi ko, alam nyo ba, malapit na. Ngayon ko lang naisip, noong ako'y may asawa na kung may nagpagkakataon pala, baka naging rebelde ako. Kasi umabot sa point na naisip ko na sana may magyaya sa akin na lika, magtrabaho tayo doon, meron daw trabaho, aampunin daw tayo. Walang magdadalawang salita sa akin, sasama ako. Ang naisip ko noon, pag nakaalis ako rito, hindi na ako babalik kahit kailan. Kasi hindi ko maisip lumayas nang walang pupuntahan dahil sabi ko, pag ako walang napuntahan, mapipilitan akong bumalik. Pag ako bumalik, lalo akong baka mas higit pa ang danasin ko sa nanay ko. Lalo na akong bubugbugin, lalo akong masasaktan. Kaya sabi ko noon, kung may pagkakataon lang, kung may magsasabi lang sa akin na alisin kita dito, doon ka na lang sa amin, aampunin kita, hindi na kita ibabalik dito. Walang magdadalawang salita, hindi na ako mag-iisip na baka sila'y ganito, baka ganun, hindi na. Makaalis lang ako.
yun, doon ko lang naisip na siguro kung nagkaroon ng pagkakataon baka naging rebelde nga ako. Ayun, kaya lang nung pag age ko nang magsa 17, si tatay ay masigasig noon kasi nakikita niya talaga na nahirapan ako. Lagi niya narinig na tinalo ako, sinampal ako, napugbog ako, ganun. Lalo siya naging masigasig. Tapos ayun, hanggang sa nung nalaman ng nanay ko, meron pang isang kaibigan dito na pag ganyan, papatawag ko agad ang magulang kasi kaysa naman responsibilidad mo yan, at least mababawasan pa yung responsibilidad mo. Ganun yun ang mindset nila. Kaya ayun, nagkaasawa ako ng maaga, pero hindi po ako buntis at hindi po imposible ako mabuntis kasi hindi po ako, kumbaga ay hindi ako nag-asawa dahil kung ano pa man. Nag-asawa po dahil sa kagustuhan na rin ng nanay ko. Ang mabuti na lang at pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil hindi naman ako napapunta sa sobrang samang tao. Dinaanan namin yung ganung stage na kasi nga pareho namin hindi pa gustong mag-asawa. Bata pa, magto-24 lang si tatay. Ako naman ay magsi-17. Si tatay ay kumbaga nung pa lang nag-uumpisang magbinata dahil isang taon pa siya nagtatrabaho. Matagal din siyang tambay. May ginawa pa nga yung kanta nung tambay siya ngayon nung nagkatrabaho siya, kumbaga noon pa lang siya nag-e-enjoy sa sinasahod niya, sa kita niya, doon pa lang siya nag-e-explore sa buhay niya. Tapos biglang nagkaroon ng responsibilidad, nagkaasawa. Ayun, kaya matagal bago siya, siguro matagal bago niya natanggap na ay may pamilya na nga ako. Ayan, pasensya na kayo, ang dami kong kwento. Basta yun lang ang maipapayo ko sa inyo. Ako'y nagkwento ng ganon, hindi para pasamain o siraan ng kahit na sino. Ang gusto ko mapulutan ng aral yung pinagdaanan ko, na kung tayo ay magagalit sa anak, natural lang tayo nagagalit kasi ang anak natin walang taong perpekto, lalo na nga mga bata. Kaya nga yan ay unti-unting natututo habang lumalaki dahil sa atin. Tayo ang unang magtuturo sa kanila bago matuto sa iba. Kaya kung medyo papapagalitan nyo man ang inyong anak, kahit sa salita, wag nyong gagawin yung sobrang sakit na salita. Pwede nyo naman kausapin ng pipiliin nyo yung gagamitin yung salita. Wag yung dahil galit tayo magmumura or sasabihan ng masama yung anak. Hindi tama yun kasi kahit ang anak ay hindi nagsasalita, pero nasa isip yan at nasa puso nila yan. Hindi natin alam, nagtatanim na pala ang sama ng loob ang anak natin sa atin. Kaya yun ang iwasan natin. Wag natin aanuhin. Sabi ko, siguro hindi rin ako naging perpektong anak. Siguro nga meron akong mali at hindi rin ako perpektong tao, pero hindi naman ako napakasamang anak. Ayun, pasensya na kayo ha. Basta yan ay payo ko lang bilang ako ang naunang tumaan sa ganyang bagay kaysa sa inyo. At sana kahit pa paano may natutunan. May natutunan kayo sa aking mga pinagsasabi rito. Pasensya na kayo. Ayan babay na po muna at ako ay magmimerienda muna.